Okay, good evening po sa lahat. Attorney, bakit mahirap ang criminal law? So, di ko rin alam. When I was a student, nahirapan ako kasi nga di ko rin naintindihan. Hindi naman iba tong kasi criminal procedure, criminal criminal procedure, criminal law. Magkaiba naman kasi ang procedure, yan yung how to prosecute a criminal action para panagutin yung isang criminal, okay, sa kasong ginawa niya. So sa criminal law naman, it's all about crimes. Crimes naman yung mga krimen. Although it is in a way connected to criminal procedure, siguro lang doon sa punto na sa actual work na pag ikaw ay naging police officer o kayo magpa-file kayo ng kaso, so although that's already the work of a lawyer kasi siya yung magre-represent, hindi naman yung police, kaya lang it is also nice to know for police officers na alam nila kahit paano ito. Yun lang yun. Okay. So, kumusta naman? Sorry, yung mga hindi nakasali kanina na wala yung pangalan nila, so pwedeng humabol. Okay, so yun lang. So, salamat din sa pagtsatsaga sa iyong pakikinig kasi kahit na tayo ay, ako rin parang ginagana na mag-discuss din kahit paano kung nakikita ko naman na interesado rin kayo. Okay, so moving on, naririnig nyo rin siguro yung konsepto ng prejudicial question. So kasi itong prejudicial question, kailangan mo munang sagutin yung isang tanong bago ka, or dapat munang masagot yung unang kaso before you proceed with the next. So kailan nangyayari yung tinatawag nating prejudicial question. So siyempre yan yung tanong ninyo regarding yung yan nga yung when you talk about prejudicial question. So ang common dyan kasi na tinatanong is kailan ba dapat sinasabi na prejudicial question ang isang kailangang masagot yung mga tanong sa prejudicial question sa criminal case. So ang sagot natin dyan, when you talk about prejudicial question, it is actually an issue wherein there is civil case that have to be resolved first before a criminal case can proceed, because the resolution or the decision of that civil matter will have a direct impact with the criminal case. So, syempre, yung elemento niyan, dapat meron tayong civil action, okay, which involves an issue, okay, that is related to criminal action. And of course, the resolution of that civil issue will determine whether the criminal action will proceed. So, anong example yan? Example yan is sa kaso ng bigamy. Yun ang pinaka-common na kasong maalala ko rin. Na, halimbawa, yun, di ba, bigamy kasi, yung you entered into a subsequent marriage. Yung allegation kasi dyan, nakasal ka pang legal. Okay, that you are legally married. So, di ba, hindi ka pwedeng magpakasal sa iba kung ikaw ay kasal na legally. So, ngayon, kinasuhan ka ng bigamy. So, ang tanong dyan, kung kinasuhan ka ng, halimbawa, kinasuhan ka ng bigamy, dahil nga, ang question dyan, yung argument ng isang partido, sasabihin niya na, oops, hindi ako pwedeng kasuhan ng bigamy kasi nga matagal na akong hiwalay sa aking asawa, tama ba? So, paanong hiwalay ka sa asawa mo para sabihin na pwede nang magpakasal sa iba? So, yun ang prejudicial question. So, ngayon, dapat doon sa yung civil case niya na halimbawa meron pala siyang nakapending ng
tawag nito, annulment case in court. So meron siyang annulment case na magiging legal yung kanilang hiwalayan ng dati niyang asawa. Kaya lang ang problema, hindi pa natapos yun. Yung kanyang hindi pa natapos yung kanyang tawag doon. Hindi pa natapos yung kanyang hiwalayan. Hindi pa formal kasi nga wala pa namang annulment, okay, decision sa kanyang annulment, nakipag-asawa na siya ng iba. So ngayon, kung nakapending yan sa court, di ba? Kung nakapending yan sa court and later on yung kanyang annulment ay hindi siya nag-grant kasi it is not sufficient to warrant a annulment of that marriage. So meaning legal pa yung marriage mo, ngayon nagpakasal ka ulit sa iba, so pwede kang managot ng bigamy kasi dalawang legal marriage yung pinasukan mo. So kung kakasuhan ka ng bigamy, it will push with the court kasi nga, di ba, dalawa yung taong pinakasalan mo. Okay, yun ang ibig sabihin. So kailangan masagot muna yung, kasi nga yung akusado diyan, siyempre i-allege niya na the first marriage was invalid. Okay, so invalid or it's already been annulled. Yung kanyang kaso ay yung kanyang marriage. Yun ang allegation niya. So i-declare niya yung invalid yung kanyang marriage, yung una, kaya siya pwedeng nagpakasal sa iba. Pero kung hindi niya mapatunayan na siya ay yung kanyang unang pagpapakasal ay invalid, pwede siyang managot sa kasong bigamy. Kasi nag-enter siya ng dalawang legal marriage. Naintindihan? So ano pa, yung kanyang, halimbawa yung sa estafa naman, kinasuhan ka ng estafa kasi ang alegasyon niya, yung kontrata nyo ay invalid. So ako, parang niloko mo dahil nga yung inyong kontrata ay, yung kontratang pinasukan nyo ay invalid. So ako ay nanakawan, for example, dahil nga sa kontrata na yun, ako ay nawalan. So ngayon kinasuhan ako ng estafa. So ngayon, sabi ko naman hindi kasi yung contract na yan is valid. Okay, so prejudicial question ngayon, yung issue sa validity ng contract. So in the civil case, declaring the invalidity of that particular contract. So kung yan ay valid na contract and then hindi ka sumunod, okay, so kung ano ang decision doon sa civil case on the issue of the validity of that contract, so kung ma-invalidate yan at subsequently doon ka nga nanakawan kumbaga or nawalan dahil nga sa panloloko doon sa kontrata na yon, pwedeng yung criminal complaint will push through with the court. Kasi the prejudicial question dyan is yung kaso ng validity of that contract. Okay, so yun din ang prejudicial question. So i-resolve muna yung validity ng kontrata na yan. So kung valid yan, no question. Pwedeng hindi mag-prosper yung criminal complaint. Kasi nga valid naman pala yung kontrata nyo according to the court. But then, pag mapatunayan na hindi valid yung contract na yan at ikaw na nag-rely doon sa contract ay nawalan ka or nanakawan ka or yun nga, nawalan. Okay, so syempre merong panloloko doon. Pwedeng kasuhan ngayon yung inyong respondent doon, magiging akusado na siya sa iyong criminal complaint. So that's what it means when you talk about prejudicial question.